sa balita niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ng nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sinasabi po nila na ang buhay daw natin bilang mga tao ay parang isang paglalakbay. Ngunit kung titingnan natin ang ating buhay, tama, isa nga ho itong paglalakbay. Pero may mga pagkakataon na sa ating paglalakbay, nakakaharap tayo ng mga pagsubok, nakakaharap tayo ng problema, nakakaharap tayo ng pighati. At minsan, ang dulot ng mga problema, ang dulot ng pagsubok, dahil sa ating paglalakbay, ang dami-dami nating dala-dala. Ang dami-dami nating mga bit-bit. At ano po minsan yung mga bit-bit at dala-dala natin? Minsan, sama ng loob. Minsan, pagkakasala. Minsan, inggit, minsan galit. Kaya minsan ang paglalakbay natin ay hindi ganoon kadali dahil napakadami nating bit-bit sa ating mga kalooban. Mga kapatid, bakit yung sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa umagang ito? Sa ating Ebanghelyong napakinggan, humirang si Jesus ng 72 mga apostoles, mga disipulo, upang
gawin ang kanyang misyon upang magpahayag ng salita ng Diyos. Ngunit ano ang habilin sa kanilang ng Panginoon? Huwag magdala ng anuman. Huwag magdala ng supot, panyapak, tungkod. At marahil sasabihin natin, Father, sa isang paglalakbay, kailangan may baon ka. Sa isang paglalakbay, kailangan may bitbit ka. Sa isang paglalakbay, kailangan dala mo yung mga mahalaga sa iyong buhay. Pero tila may pinapahiwatig sa atin ng Panginoon na sa paglalakbay natin at paggawa ng ating misyon, isa lamang ang mahalaga. At sino ang mahalaga? Ang Diyos. Sino ang mahalaga? Si Jesus. Kung makikita lang natin ang halaga ni Jesus sa ating buhay, masasabi natin, magaan ang paglalakbay. Bakit ba tayo minsan nahihirapan sa buhay? Dahil binabaliwala natin ang Diyos na dapat bit natin sa ating paglalakbay dito sa lupa. Bakit ba minsan nahihirapan tayo sa paglalakbay? Dahil minsan, mas bitbit pa natin ang sama ng loob, ang galit at ang inggit, ang pagkakasala, kaysa bitbit ang pinakamahalaga sa ating buhay. At yon ay walang iba kundi si Jesus. Mga kapatid, lahat tayo naglalakbay sa buhay na ito. At pinapaalala sa atin na sa paglalakbay sa buhay na ito, isa ang mahalaga. At ang mahalaga ay walang iba kundi ang Diyos. Ang mahalaga, walang iba kundi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga, kung siya ang pinakamahalaga na bitbit at daladala natin sa ating paglalakbay, ano ang pahiwatig nito sa atin? Magtiwala. Bitbit si Jesus at kasama sa pagbitbit natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ay ang ating pagtitiwala sa Kanya. Pansinin ho natin dun sa Ebanghelyo, sinabi na kagad ni Jesus, may mga lugar na hindi kayo tatanggapin. May mga lugar na tila pahihirapan kayo. May mga lugar na tila uusigin kayo. Di ba sa buhay natin, may mga pagkakataon din naman na ganyan, na nahihirapan tayo sa mga pagsubok, dala ng kapwa-tao natin. Kaya minsan, kung umaharap tayo sa pagsubok, kung umaharap tayo sa hirap ng buhay, nawawalan tayo ng loob. At kapag minsan nawawalan tayo ng loob, tila minsan nadadamay na rin ang pagkawala natin ng tiwala sa Diyos. Pero sa araw na ito, mga kapatid, ipinapaalala sa atin sa pagdala natin sa Panginoon, dapat kasama doon ang pagtitiwala. Dahil tandaan natin, walang isinugo ang Diyos na Kanyang pinabayaan. Walang tinawag si Jesus na Kanyang iniwan. Walang ipinahayo si Jesus na Kanyang pinabayaan. Bagkus, sa paglalakbay sa lupang ito, kasakasama natin siya. At kung kasakasama natin siya, dapat laging nandoon ang pagtitiwala sa Kanya. Tingnan po natin ang ating buhay. Hindi po ba natin napapansin? Kahit gaano kahirap ang buhay, na paglalagpasan natin dahil sa ating pagtitiwala sa kabutihan
at pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinapaalala sa atin at magandang tanungin din sa ating mga sarili. Ano ba ang laman ng ating mga puso? Ano ba o sino ba ang bit-bit-bit-bit natin sa ating mga buhay na tila nagpapabigat sa ating paglalakbay? Bitawan natin siya. Bitawan ang lahat na nagpapabigat at hayaan nating bitbitin si Jesus. At kasama sa pagbibit natin kay Jesus, ang ating pagtitiwala na kailanman hindi kanya iiwan. Kailanman hindi kanya pababayaan. Kailanman hindi kanya iiwang na mag-isa. Bitbitin si Jesus at kasama sa pagbitbit ang patuloy na pagtitiwala sa mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.